Samahan niyo po akong manalangin. O aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa kalayaan dito sa aming bansa. Kalayaan na magpahayag ng aming pagpapasalamat, pagpupuri, pagpupugay sa aming nag-iisa, dakila at natatanging Diyos, ang aming Panginoong Jesucristo. Sa patuloy, O Diyos, na pakikipisan ng iyong Santong Espiritu, O Diyos, bigyan niyo po kami ng karunungan. Karunungan na hindi lamang kakayanang makapakinig. Karunungan, O Diyos, na hindi lamang makaunawa. Subalit kakayanan at patuloy, O Diyos, na maisabuhay po namin ang inyo pong salita. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, maghari ka sa aming kalagitnaan, kagaya ng iyong panalangin, ng iyong katwiran, kalooban, ang mapangyari sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Praise God. Happy Lord's Day po. Batiin niyo po muli ang inyo po mga katabi. Amen. Isa pong malaking kagalakan po na bumalik muli sa FCC Manila. Amen. Sabi nga po ay kahit saan man po tayo magdako ay iba pa rin ang bumalik sa ating sariling tahanan. Amen? Amen. Mga kapatid, ang ating pong pagninilay-nilayan po ngayon ay anong meron sa pag-usad sa kaharian ng Diyos. Ano ang meron sa pag-usad sa kaharian ng Diyos? Gawa, kabanatang 3, mga kabanatang 1 hanggang 10. Handa po natin ang ating pong puso at ang ating kaisipan sa pagninilay ng salita po ng Diyos. Nang sa gayon ay hindi lamang po tayo mahamon, kundi maisabuhay ang Kanya pong salita. Amen? Alam po ninyo, dumating ang banal na Espiritu. Naging permanente na po siya sa buhay ng mga mananampalataya sa isang batang iglesia. Bagamat hindi po nagsimula ang iglesia sa aklat po ng Acts, subalit ang pag-usad ng kaharian ng Diyos ay nangangahulugan na meron at merong gagawin ng Diyos. Una, pinalitan po si Judas Iscariote. Pangalawa, dumating yung banal na Espiritu. Pangatlo, nagkatipon-tipon yung mga alagad sa turo ng mga apostol, Gawa chapter 2 verses 42 to 44, sa pananalangin, breaking the bread, at sa mismong pagtitipon. At ngayon, si Juan at si Pedro, magsisimula na po silang umabante sa Jerusalem. Tandaan po ninyo ang kanilang pattern na sinusunod. Acts chapter 1 verse 8. Yung bibigyan ko kayo ng power, dunamis. Ibig sabihin lang po niyan, kakayanan at abilidad. The power and ability upang maipangaral ng buong tapang sa gabay ng banal na Espiritu yung pong trabahong ipinasa sa kanila ng kanilang Mesiyas. At sino po yon? Ang ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya sa kanila pong pag-usa dito sa Jerusalem, the pattern is Jerusalem, Judea, Samaria, and ends of the earth. Yan po ang kanila pong pattern. Uusad lang ngayon. Acts chapter 3 verses 1 to 10. Una, sa pag-usad po, in advancing God's kingdom, ito po ay bit-bit ng mga kawal, alagad, disipulo ng ating Panginoong Diyos. Amen? Bawat isa po sa atin, ako at ikaw, walang exemption, tayo po ang may bit-bit. We are the possessors, the bearers of the message of God's kingdom. Amen? Sabi mo sa katabi mo, isa kang kawal ni Kristo. Ayan po, no? Ibig sabihin, dito po ngayon, si Pedro at si Juan, aabante na po sila sa Jerusalem, at bilang mga disipulo ni Kristo, bilang mga kawal ni Kristo, bit-bit nila ang mabuting balita. Walang ibang Mesiyas, walang ibang tagapagligtas. Si Kristo ang tunay na Mesiyas na matagal nang pinopropesiya ng mga propeta. Dapat nyo siyang sampalatayanan. Yan po.
Kaya naman, doon po sa binasa ng ating kapatid sa Gawa chapter 3 verses 1 to 5, ang mga taga-bitbit, ang mga tagapagdala, na kawal o disipulo ng ating Panginoong Yesus ay sina Juan at Pedro, mga apostol ni Kristo. Ano po yung eksena? Sino yung mga kawal? Si Pedro at si Juan. Pareho po silang apostol. Representantes ni Kristo, God's representative, Christ's representative. Kawal ni Kristo at apostol. Take note, apostol. Bibigyan natin pong diin yung salitang apostol, apostles of Christ. Magkaiba po ang ministeryo ng apostol sa ating pong ministeryo po ngayon. Sino po yung kanilang naabutan? Yung pong lalaking lumpo. Tignan po natin yung kanyang profile. Lumpo nung siya pa ay isinilang. Verse 2. Socially and physically and financially outcast. Dukha. Kawawa. Miserable. Araw-araw siyang nanlilimos doon sa pintuan na maganda, doon sa templo. In short, entrance of the temple. Kung baga sa FCC Manila, araw-araw nyo siyang nakikita dyan sa Blue na Gate. Nagmamakaawa. Pahingi ng limos. Sa ancient Greco-Roman world, kapag ikaw ay mahirap, wala kang may pagmamalaki. Amen? Kagaya din po ngayon, di po ba? Walang pumapansin sa iyo. Ikaw ay alipustang-alipusta. Lumpo at namamalimos araw-araw sa pintuan ng templo. Sa Pilipino, isang dukha. At lumihingi po ng limos nang makita po sina Pedro at Juan tinitigan. Verse 3. Alam po ninyo, yung lumpo ay dukha o pulubi. Another description ay kalunos-lunos. Mula pa nung isilang at may kapansanan. Wala pong maganda sa kanya. Wala pong ka-attract sa kanya. Amen? Kaya naman, kung titignan po natin, ano yung kailangan nito pong lumpo? Ayan. Ang kailangan po ng lumpo ay ang salitang ginhawa. Ano ba ang salitang ginhawa? Alam po ninyo, akala natin pag sinabi natin ginhawa, prosperity gospel kaagad. Mali. Pag sinabi nating kaginhawaan o ginhawa sa ating kultura, hindi ibig sabihin yan ay pera. Hindi yan ibig sabihin ay material na bagay. Sa kultura pong Pilipino, yung kailangan po ng lumpo nung isinilang pa siya na nanlilimos araw-araw sa pintuan ng templo, kailangan po niya ay ginhawa. Sabihin po sa katabi mo, ginhawa. Meron po ba sa atin dito na ayaw guminhawa ang buhay? Taas ng kamay. Ayan. Lahat po tayo dito ay gusto ng guminhawa ang buhay. Tama? Kaya halos po ng mga drama natin ay mula sa kahirapan patungo sa pagiging mayaman. Di ba? Pero hindi po pala yun ang ibig sabihin ng salitang ginhawa. Ang salitang ginhawa ay hindi lamang tumutukoy sa material na bagay, yaman o pisikal na ginhawa. Hindi lamang po siya physical comfort, kundi mas malalim ang kahulugan nito. At ano ang mas malalim po na kahulugan niya, mga kapatid? Isa itong konsepto na nakaugat sa pananaw ng mga Pilipino tungkol sa kabuuan. Sabi mo sa katabi mo, kabuuan. Holistic. Saang kabuuan? Kabuuang kalagayan ng buhay, physical, emosyonal, estado sa lipunan at espiritual. Ito ang ibig sabihin ng salitang ginhawa. Amen? Pag sinabi natin pong gumiginhawa ang buhay, walang naiiwang aspeto ng ating buhay. When we talk about ginhawa or comfort, every aspect of our lives ay kasama. Amen? Hindi lang siya pera, hindi lang siya emosyonal, hindi lang siya physical, everything. Subalit, ang nauuna sa salitang ginawa ay yung relasyon muna natin sa Diyos ang kailangang umayos. Amen? Ang pinaka-goal, ang pinaka-priority,
umayos. May pagkasundo tayo sa ating Panginoong Diyos. And then, saka na lang madidikit, susunod yung physical at yung emosyonal. Mga kapatid, kapag tinitignan ng Diyos, ikaw, tingnan mo yung katabi mo. Kapag tinitignan niya, hindi lang niya yan tinitignan as spiritual being. Tinitignan niya rin yan bilang emotional being, spiritual being, physical being. Amen? Sapagkat buo. Kaya kung babalikan natin yung pagkalikha kay Eva at Adan, di ba? Yung espiritu, the living soul. So, yan ang kailangan natin tignan ngayon. Hindi ko lang siya titignan na, ay, spiritual lang yan. No. Holistic, kabuuan. At ito yung kailangan po ng lalaking lumpo nung simula pa na kalunos-lunos, walang may pagmamalaki in the eyes of the Greco-Roman world. Kaya naman, tignan nyo po yung kanyang pagmamakawa. Verse 4 to 5. Yung po mga Biblia po ninyong binubuksan, tignan po ninyo. Nang makita nito sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya humingi ng limos. The cycle of his life. Meron po ba dito yung mga nagpapalimos, binibigyan po ba ninyo? Tinitigan siya ng dalawa. Sino pong dalawa? Pedro at si Juan. At sinabi ni Pedro sa kanya, tignan mo kami. Tumingin nga siya sa kanila sa pag-asang siya'y lilimusan. Hindi po kilala nito pong lumpong ito, sina Pedro at Juan. Umiikot lang po yung kanyang buhay sa limos. Di ba? Kawawa nga naman. Limos, kalunos-lunos. At ang kanyang pag-asa, ano ang kanyang pag-asa lang sa buhay? Limos. Doon lang umiikot ang kanyang buhay. Kung ang iba ay umiikot ang buhay kung kani-kanino, umiikot lang ang buhay niya sa salitang limos. Kaya siya ay kalunos-lunos. Kawawa, mga kapatid. Hindi natin, alam mo ninyo, yung pagdating pa naman po sa Greco-Roman world, kung ano ang suot mo, yun ang estado ng buhay mo. Kapag prostitute ka, ito yung suot mo. Kapag ikaw ay elite ng Greco-Roman Empire, itong suot mo. Kapag slave ka or alipin ka, ito rin ang suot mo. Merong distinction sa suot. Hindi ko po ma-imagine kung ano man ang kanyang suot. Tapos, lumpo ka pa. May kapansanan. Kumbaga sa Pilipino, yung magandang sinasabi nila, o yung kilalang o sikat na ginagamit, pinagsukloban ng langit at ng lupa. Ano po ang ibig sabihin niyan, pagsasabuhay? Number 1, yung pag-usad po ng kaharian ng Diyos na bitbit ng mga alagad o kawal o disipulo ni Kristo. The message of the gospel ay para sa lahat po ng tao. Amen? Sa ating pong goal dito sa FCC Manila in advancing God's kingdom, wala pong dapat naiiwanan. Amen? Kung bigyan man tayo ng Diyos ng mayaman, praise God. Kung bigyan man tayo ng Diyos ng upper class, lower class, o middle income, o kung anumang class, praise God. Because the gospel message is for everyone. Sabihin mo, para sa lahat. May kapansanan man wala, mayaman man o mahirap, lahat tayo ay merong pong puso, lugar sa kaharian ng Diyos. Amen? Hindi ibig sabihin na siya ay lumpo, kalunos-lunos at umaasa sa limos. Siya po ay etsipwera o baliwala sa kaharian at sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Ay ibig sabihin, kung isa kang mananampalataya ngayon na sa believers, ano man ang sitwasyon mo, may kapansanan ka man o wala, kapatid, huwag mong kakalimutan na kasama ka sa puso at lugar ng Diyos sa kanyang kaharian. Amen? At sa ating pong paglabas in advancing God's kingdom dito sa FCC Manila, iba-ibang mga tao ang ating pong makakasalamuha.
At yung mga religious leader na binabati ko si Kristo, Luke chapter 15 verse 1, doon sa the parable of the lost coin, lost son, prodigal. Sinong mga kausap ni Kristo? Tax collector. Prostitute. Amen? Because ang mensahe ng karya ng Diyos, ang pagliligtas ng Diyos, yung kabuuang ginhawa ay para sa lahat ng tao. Amen? So ready ba tayo sa ganitong konsepto? Handa ba ang ating church na mag-showcase at tumanggap ng mga ganitong iba't ibang uri ng tao na galing sa iba't ibang background? Amen? Sabi mo sa katabi mo, para sa lahat ang ebanghelyo. Kaya po, yung pong mga nangurakot sa kaban ng bayan sa flood control, para sa kanila din ang ebanghelyo. Repent. Amen? Ma-born again baga. Amen? Pangalawa, ang pag-usad ng karya ng Diyos, advancing God's kingdom, ay masidhi. Sabi mo sa katabi mo, masidhi. Dinadala at ibinabalita ng kanyang mga kawal. Tandaan po ninyo na hindi po ikinahiya ng mga apostol na sila po ay ma-associate kay Kristo. Bakit? Jesus of Nazareth. Ang lugar po na Nazareth ay wala pong maganda pong at meron po siyang bad reputation. Para kapag sinabi mong Olonga po noon at Clark nung mga early 90s, isa lang ang pumapasok sa kanila. Ganon din po. Walang pakialam yung mga apostol kahit merong bad reputation yung pinanggalingan lugar ni Kristo. Masidhi nilang dinadala at ibinabalita ang mabuting balita ng kaligtasan. Amen? Kumusta po yung pagiging masidhi natin? Amen? Kumusta po yung pong ating passion sa pag-abanse ng kaharian ng Diyos? Amen? Sabihin po sa tabi mo, kumusta ka? Kumusta yung pagiging masidhi? Ikaw ba ay tumitiklop? O ikaw ang itinitiklop? Pareho lang yun Amen? Number 3, ang pag-usad ng kaharian ng Diyos, advancing God's kingdom, ay nagpapakita ng kabuuang malasakit para sa ating lahat. Amen? Amen. Pwede naman na hindi lumpo ang unang masilayan nitong mga apostol, sina Pedro at Juan. And yet, hindi po aksidente na ipakita ng Diyos ang kanyang himalat, kagilagilalas at kamanghamanghang pagpapakita ng kababalaghan sa pamamagitan ng mga apostol sa isang lumpo. Anong ibig sabihin yan? Maraming tao ang naghihintay ng malasakit ng Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, malasakit. Hindi po yung malasakit center po yan ni Bongo. Okay? Malasakit. Compassion. Amen? Mga kapatid, ano man ang iyong sitwasyon po ngayon, kagaya po ng isang kalunos-lunos na lumpo, mayroong malasakit ang Diyos po sa inyo. Amen? Lalo na sa kanyang mga anak. Sabi nga po sa Matthew chapter 6, kung yung ibon ay pinapakain niya at hindi nag-aalala, gaano pa kaya yung kanyang mga anak na nilikha ayon sa kanyang wangis. Amen? Kagaya din po natin po yung pong lumpo. Kalunos-lunos din po tayo kung wala tayong Kristo sapagkat tayo'y makasalanan. Amen? Kalunos-lunos din po tayo sapagkat wala po tayong kakayanan sa ating sariling lakas upang iligtas ang ating sarili sa kaparusahan ng ating kasalanan doon sa dagat-dagatang apoy. Amen? Kalunos-lunos din tayo at para din tayo pong lumpo na nagmamakaawa sa habag ng Diyos na kung hindi tayo kakaawaan o kakahabagan ng Diyos, naghihintay na lang tayo ng pisikal na kamatayan at walang hanggang paparusahan because we deserve it. We have sinned against God. And number 4, ang pag-usad ng kaharian ng Diyos, advancing God's kingdom, ay tumutukoy muna sa paghahari ng Diyos sa tao at hindi sa kung ano-anong bagay. Amen? Kailangan maging maliwanag po tayo.
Pupunta ka sa kaharian ng Diyos upang maayos yung nasira mong relasyon sa Kanya. Amen? Hindi dahil merong mga material na bagay kang makukuha. No. Kailangan mo nang maayos, kailangan mo na tayong may pagkasundo. We need God's redemption first and foremost. Amen? Ito yung kailangan po nating ibalita. Alam po ninyo, hindi na ako nagtataka kung bakit yung mga fellow Christians natin laging nababash sa social media kapag nag-e-express sila ng faith. Whether mali ang timing, whether hindi tama yung way ng pagsasalita, pero yung content remain the same. Amen? Alam nyo po, kahit sabihin po natin ng mahinaon, hindi mahinaon, yung katotohanan ng salita ng Diyos, ang katotohanan pa din po ay mayroong kaakibat na kasakitan sa ating puso. Kaya po, ito ang ating priority. We really need to be reconciled first sa Diyos. Amen? Na ang Diyos ay totoong nagmamalasakit, na ang Diyos ay totoong nagmamahal, ngunit totoo din naman po siyang may kabanalan at may katwiran. Amen? Pangalawa, ang aking pong last point. Ang pag-usad ng kaharian ng Diyos ay nagdudulot ng kaginhawaan. Sabi mo sa katabi mo, kaginhawaan. Verses 6 to 10. Ito na. So, sa unang bahagi, bitbit yung mensahe ng paghahari ng Diyos sa kawal, at ikaw at ako din yon. Ang tugon ni Pedro, ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto. Anong ibig sabihin nitong wala akong pilak o ginto? Tandaan niyo po, ito yung kanilang currency sa Greco-Roman world. In short, wala akong dalang pera. Tandaan po ninyo na iniwan ni na Pedro at Juan ang kanilang ikinabubuhay bilang mga apostol. They live everything upang sundin, upang mamalakaya. Kaya sabi ni Pedro, wala akong pera, wala akong pilak o ginto. Ngunit kung anong meron ako, anong meron siya? Mabuting balita. Anong meron siya? Si Kristo. Anong meron siya? Gift of healing bilang apostol. Ang gift of healing ay reserved para sa mga apostol. At ano ang apostol? Literal na pinili ni Kristo at literal na nakita si Kristo. Dalawa lang yung requirement. So kapag hindi ka literal na pinili ni Kristo nung siya ay buhay pa dito, at hindi ka piniling literal ng mga representative niya, tulad ni Matayas, at hindi mo siya personal na nakita face to face, manahimik ka, hindi ka apostol. Amen? It should be clear. Amen? Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. That is so powerful. Amen? Kaya, ibibigay ko kung anong meron sa akin. At kinagandahan, libre pa. Amen? Libre yung kaligtasan. Libre yung kaginhawaan na bahagi ng kagalingan. Kaya yun yung ibibigay ko. At hindi nakalimutan po ni Apostol Pedro yung salitang taga Nazaret. Ano ibig sabihin ng taga Nazaret? Isa kang Hudyo at itong magbibigay ng kagalingan at kaligtasan sa iyo ay ang itinakwil ng bansang Israel at ipinapako sa krus. Tumayo ka at lumakad. Tingnan po natin. Ano po yung resulta? Verse 7. Hinawakan niya sa kanang kamay. Sa Greco-Roman world po, kapag ikaw ay hawakan sa kanang kamay, ibig sabihin niyan ay agreement. Pero dito ay, anong ibig sabihin nun? You are already healed. Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo. 100% healing. Tignan po ninyo kung paano po inilarawan ni Dr. Luke, yung pong healing. Noon immediately, sa wikang Ingles, lumakas ang mga paa, restoration, at bukong-bukong ng lalaki. Bakit? Sapagkat
siya po ay lumpo noong isilang pa. May disability. Pero tignan niyo yung description po ni Luke as the author of the book of Acts. Immediately. Verse 8, palukso itong tumayo. Kaya tignan niyo po yung mga so-called modern day healing. Kailangang alalayan. Alam ba kayo napansin? Kailangang alalayan. Kailangang i-cheer. Ano pa ba? Palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Hindi po siya inassist ni na Pedro at ni Juan because this is a true healing which comes from Christ Jesus at instrumento lang yung mga apostol. Pumasok siya sa templo. Bakit niya kailangan pumasok sa templo? To testify. Kasama nila, naglalakad, lumulundag at nagpupuri sa Diyos. Amen? Pansinin po ninyo yung pong nangyari sa lalaking ito. 100% restoration. Anong resulta? Verse 10. Anong reaksyon ng mga tao? Nang makilala nilang siya yung pulubing dating nakaupong nanlilimos. Nasaan yung nanlilimos dito? Nasaan yung nanlilimos sa gate ng FCC Manila? Bakit biglang, di ba? Bakit biglang kumakanta ng Inside Out at saka This is the Day? Bakit immediately? Bakit napakatotoo? Bakit face to face? Bakit anyari? Nagbibigay po ng mensahe sina Pedro at sina Juan, particularly si Pedro, sa buong nation of Israel, at sila po ay nasa Jerusalem, na totoo si Kristo. Totoo yung mensaheng dala namin. Amen? At ang patunay po na sila po ay apostol ay ang signs and wonders upang patunayan yung kanila pong mensahe. Nang makilala nilang siya ang pulubing dating nakaupong nanlilimos sa pintuang magandang templo, namangha sila at nagtaka. Namangha at nagtaka. Mixed reaction. Anyari sa kanya. At sa verses 11 to 14, ang sabi ni Pedro ay, bakit kayo nagtataka sa nangyaring ito? Hindi ko to kagagawan. Kagagawan ito ni Kristo Jesus na inyong itinanggi. Verse 14, tignan nyo po. Acts chapter 3, verse 14. Verse 11, habang nakahawak siya kina Pedro at Juan sa lugar na tinatawag na Portiko ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Verse 12, nang makita ni Pedro ang mga tao, sinabi niya, mga Israelita, bakit kayo nagtataka sa nangyaring ito? Kumonsulta ba yan sa espiritista? Kumonsulta ba yan sa babaylan? Kumonsulta ba yan sa Quiapo? Hindi. Bakit ninyo kami tinititigan? Akala ba ninyo'y napalakad namin siya dahil sa sarili naming kapangyarihan o kabanalan? Bakit meron pong ganitong mindset ang mga tao? Bakit po may ganitong mindset na tila baga sina Pedro ang dahilan? Kasi sa panahon po ng Greco-Roman world, marami din pong magician, manggagamot. Na kapag galing ito kina Pedro at Juan, pwede bang matransfer yan? Pwede bang makuha yan? Kaya nga, di ba si Simon, gusto niyang magbayad? Di ba? Ganun yung mindset nila. Ano ba tong mga to? Demigods. Bakit? Kasi under the Greco-Roman world, di ba? Yung kalahating tao, kalahating Diyos, demigod. So akala nila demigod itong sina Juan at Pedro. Immediately, sinabi ni Pedro na, verse 13, niluluwalhati ng Diyos ng ating mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob ang kanyang lingkod ni Jesus. Ginawa ito ni Kristo na pagaling itong kalunos-lunos na lalaking ito to glorify God. So, ibig sabihin,
as we advance God's kingdom, pag umuusad yung kaharian ng Diyos, pag naghahari ang Diyos, ang pinaka-goal ay ang pagluwalhati sa ating Panginoong Hesus. Hindi sa iglesia, hindi kay pastor, o hindi kung kani-kanino man. Amen? Kaya magandang i-check natin yung ating heart. Sabi nila, hindi kami demigods, hindi kami parang Dragon Ball sa San Goku na merong kami habe wave. Hindi. Ginawa ito upang ipakita sa inyo, bansang Israel, listen, itong inyong itinakwil, itinyong ipinako sa krus. Siya ang tunay ni Kristo. Siya ang tunay na tagapagligtas. At ginawa niya ito upang ipakita sa inyo ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Verse 14, itinakwil ninyo ang banal at matuwid na at hiniling na palayain ng isang mamamatay tao. Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay, ngunit siya ay muling binuhay at saksi kami sa pangyaring ito. In short, mga taga-Israel, hindi namin kayo niloloko. Nakita niyo yung ebidensya. Itong kababalaghan at himala na nakikita nyo ngayon, face to face, sa inyong mga mata, pagpapatunay na ito na kami ay apostol at representative ni Kristo. Legit na apostol. Hindi kami espiritista. Hindi kami mga tiga-Quiapo. Hindi kami mga babaylan. Kundi mga totoong kawal at lingkod ni Kristo na apostol. Kaya naman, ano po ang ating pagsasabuhay? Sabi mo sa katabi mo, lastly, number 1, sa pag-usad ng kaharian ng Diyos, ang ating dalang mensaya ay patungkol kay Kristo na nagdudulot ng kaginawaan. Ano ang kaginawaan? Kabuang. At ano ang una sa kabuuan? Kaligtasan. Amen? Interesado po ang Diyos sa kabuuan ng ating pong buhay. Amen? God is not only interested in your spiritual aspect, He is also interested sa inyong emotional well-being, physical well-being, social well-being, and relational well-being. Subalit ang pinakapundasyon ay ang ating spiritual aspect, ang ating relasyon sa Diyos. Amen? Kaya naman, as a church, we should also minister to people holistically. Amen? Holistically. Alam ba ninyo na ang isa sa mga naging problema, ito, ng ating pong mga evangelical leaders, kung bakit hindi tayo masyado pong nagpaparamdam sa ating pong nation building, sapagkat yung mga sinaunang mga evangelical leaders na paniwala sila na bilang mga Kristiyano, wala tayong dapat pakialam, dapat manahimik tayo sa well-being ng ating bansa. Praise God, unti-unti nang nawawala yan. Amen. Tinitignan ka ng Diyos holistically. Amen. Hindi ka lang spiritual being. Pangalawa, sa pag-usad ng kaharian ng Diyos, ang ating dalang mensahe ay patungkol sa kabuuang pangangailangan ng tao. Sabi mo sa katabi mo, kabuuang pangangailangan. At hindi lamang sa spiritual. Amen? Parang sa mag-asawa noon, akala ng mga nag-asawa noon, 70s, 80s, 90s, akala nila marriage is all about financial security. Kaya si tatay, 1978, nasa abroad, tapos uuwi si tatay every 10 years. Kasi ang akala nila ng mga married couple noon, marriage is all about financial stability, pero yung social, relational, emotional, tiis-tiis ka muna. Those days are gone. Kailangan po nating tignan ang bawat isa, kailangan natin tignan ang ating ministeryo bilang kabuuan. Amen? Kaya tignan nyo po yung mga ministry po ngayon, holistic ang approach, kabuuan yung approach, at hindi lamang ina-address ang spiritual. Amen? Ito ang nangyari sa lumpo.
naayos yung relasyon sa Diyos, nagpuri, at gumaling. Number 3, sa pag-usad ng kaharian ng Diyos, ito ay nagdadala ng kagalingan na kasama ng kaginawaan, subalit hindi sa lahat ng pagkakataon. Dahil po hindi po tayo mga legit at literal na apostol. Ano yung apostol? Literal na nakita si Kristo, literal na pinili si Kristo. Dalawa lang ang requirements. We can only pray for the sick. Sabihin mo sa katabi mo, we can only pray for the sick. Pero wala tayong gift of healing. Kasi para yan sa mga apostol. Kaya, kapag mag-a-advance tayo ng God's kingdom, mag-share ka ng gospel, we can only pray for the sick, we can only entrust to God na pagalingin ito, pero hindi sa lahat ng pagkakataon nagpapagaling ang Diyos. At the end of the day, nasa Kanya pa rin kalooban. Amen? Ito ang kailangan po nating pong maging malinaw. We can pray for God's healing, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Ilang beses dumalangin si Pablo, Lord, remove the thorn of the flesh. Hindi nga niya pinaliwanag kung ano po itong thorn of the flesh, di ba? Ang sabi daw nila, yung kanyang mata bulag, tapos yung daw nana ay gumaganyan. I don't know. Anong sagot ng Diyos? My grace is sufficient. Alam nyo, kung hindi po maayos ang relasyon po ni Pablo sa Diyos, sasabihin niya, Lord, ano ka ba? Hinihiling ko healing, tapos my grace is sufficient. Di ba? We can trust God for healing, but God does not heal in all occasions. Hindi po lahat ng inilapit kay Kristo ay pinagaling niya. Maaari na yung sa iyong karamdaman, hindi naman natin lubusang maarok kung anong kanyang kalooban. Kasi kapag naarok na po natin yung kalooban ng Diyos, nakakatakot, pwede na natin siyang palitan. Amen? Sino po dito yung pong mga merong sakit at karamdaman hanggang ngayon? Pwede ba kayo magtaas ng kamay? We don't know fully kung anong kalooban ng Diyos. But we can trust God that His grace is sufficient. Amen? Number 4, sa pag-usad ng kaharian ng Diyos, kadikit at kadugtong natin ang pangalan ni Jesus sa taga Nazaret. Ang salitang Nazaret may pangit na reputasyon noon, kaya wag mahiya bagkus manindigan. Mga kabataan, yung mga classmate ninyo ay kailangan nilang tunay yung totoong Kristo. Therefore, stand up. Be firm. Share the gospel. Mga nanay at mga tatay, kailangan po ng inyong mga kumarit-kumparit, mga kamag-anak, si Kristo. Yung totoong Kristo, huwag po kayong mahiya, bagkus manindigan. FCC Manila, kapag lalabas, magsishare ng gospel sa labas, huwag mahiya, manindigan, sapagkat hindi po tayo ikinahiya ni Kristo. Amen? Okay lang ma-reject. Bahagi yan. Si Kristo nga na-reject, ikaw pa. Tayo pa kaya? Excited ba kayong lumabas, mga kapatid? At sa pag-usad ng kaharian ng Diyos, ito ay nagbibigay ng pagkamangha at pagtataka dahil sa kaginawaang dulot nito. Amen? Yung halimbawa, sinabihan ka na ng doktor, wala ka ng pag-asa. Di ba? Nag-testimony na ba si Sister Ann, di ba? Last December? Tama ba? Or last anniversary? Last anniversary, oo. Buti na lang fresh pa ang memory ko. Yung mga ganitong the doctors cannot explain it. Science cannot explain. And yet, hanggang ngayon, ang Diyos, sa di mapaliwanag ng siyensya, sa hindi maipaliwanag ng mga doktor, God still ay gumagawa ng mga himala at mga kababalaghan. Pero hindi natin siya pwedeng utusan. Amen. Trabaho niya yan kung kailan siya gagawa.
At hindi rin po tayo inuutusan na we should hanap-hanap o kailangan po nating maghanap ng himala everyday. No! Darating at darating yan. Kasi hindi ikaw ang mag-a-appoint yan, ang Diyos. Kaya mga kapatid, sa pag-usad ng kaharian ng Diyos as we end, bitbit ito ng kawal o mga alagad ni Kristo at nagdudulot ito ng kabuuan. Ito yung ating asahan as we advance God's kingdom. Tao muna bago kung ano-ano.